Alam niyo ba na ang simpleng pagligo ay maaaring maging isang napakalaking pagsubok para sa marami nating nakatatanda? Sa likod ng mga ngiti, may mga lihim na laban ang ating mga lolo't lola. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga hamon na kinakaharap nila araw-araw at kung paano natin masisiguro na ang dignidad at kalayaan ay hindi lamang isang pangarap, kundi isang karapatan para sa bawat isa sa kanila. Araw-araw, ang marami sa ating mga nakatatanda sa Israel ay humaharap sa mga gawain na dati madali lang, ang kumain, maligo, magbihis at alagaan ang sarili. Ngunit ngayon, para sa kanila, ang mga ito ay nagiging komplikado na nangangailangan ng patuloy na tulong. Hindi lang pisikal na hirap ito, kinukuha rin ito ang kanilang kalayaan at dignidad. Ngunit higit pa rito ang isang malalim na problema, ang realidad ng ekonomiya. Marami sa ating mga nakatatanda ay nabubuhay sa maliit na kita at madalas ay umaasa lamang sa benepisyo para sa kapansanan. Ang resulta, ang mga solusyong makabagong teknolohiya, tulad ng mga therapeutic robot na kayang pagandahin ang kanilang buhay, ay nananatiling hindi abot kamay para sa karamihan. At ito ay isang malaking panghihinayang. Ang mga therapeutic robot ay hindi luho. Ito ay isang solusyong kayang baguhin ang kanilang realidad. Maiibsan nito ang bigat ng trabaho sa industriya ng pag-aalaga, makakatulong sa kakulangan ng tao, at higit sa lahat, magbibigay sa ating mga nakatatanda ng kalayaan, seguridad, at kontrol sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ito ay teknolohiya na nagbabalik ng kakayahang mamuhay ng may dignidad. Panahon na para baguhin ang ating pananaw. Ang pagpasok ng mga advanced na therapeutic solution, lalo na ang mga therapeutic robot, sa ating healthcare basket, ay hindi lamang tamang hakbang panlipunan. Ito ay isang matalinong pamumuhunan sa ating sistema ng pangangalaga sa kalusugan at sa buong lipunan. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na ang teknolohiyang nagliligtas ng kalidad ng buhay ay hindi para lamang sa ilan, kundi para sa lahat ng nangangailangan. Dahil ang kalayaan, dignidad at kalidad ng buhay ay hindi pribilehiyo. Ito ay isang karapatan. Panoorin ang susunod na video para malaman ang mga kwento ng pag-asa.